Hello, good afternoon mga lodies, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Ito bang yung DJ Makib 101.1 Team Basag Band. Hindi na po nababasag kasi basag na. Hello guys, I hope okay lang po kayong lahat dyan at sana po safe yung lahat. Hello po sa mga new followers ko po and friends po. Magandang hapon po sa inyong lahat guys. At sa mga gustong mag-add po sa akin guys, ay follow nyo na lang po ako para masundan ko po kayo guys kasi naka-full na po yung friends list ko po. Hindi na ako maka-accept po ng friend request. Kaya sana po follow na lang po mga lodies para masundan ko din po kayo mga lodies. Alright guys, shoutout po dyan kay Lodi Giselle Adokal. Hello Lodi Giselle sa Team Power Flowers. Hello po sa inyong lahat. And of course, pinakamagaling natin na sumayaw dyan, si Lodi Donna May. Hello Lodi Donna May, I hope okay ka lang dyan Lodi. Hindi ka na nagre-reels Alright guys, pagpatuloy po natin yung kwento natin ng asawa kong mayaman. Sana all. May mayaman na asawa. Alright guys, ito ba yung kwento ng asawa kong mayaman, Kabanata 2. Kabanata 2 po. Mabagal na umaandar ang sasakyan sa kalsada patungo sa ospital. Miss, ang alkalde ng Jiangcheng at ang Chamber of Commerce ng Jiangcheng ay nais na imbitahan ka sa isang pagkain, sabi ng kalihim sa tabi ni Yan Ruizu. Kaagad, bumalik si Yan Ruizu sa kanyang nakagawiang pag-uugali. She replied with a stern look, turn them down. Ipadala muna si Qin Yu sa ospital. Nakangiting pang-aasar ng sekretarya, Miss. Sinasabi mo ba sa akin na balak mong pakasalan itong basura ng isang tao? Nang marinig iyon, sinaman siya ni Yan Ruizu ng matalim na tingin. Ha? Sinusubukan mo bang turuan ako kung ano ang gagawin, sabi ni Yan Ruizu. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at sinampal niya sa isip ang kanyang sarili sa pisngi at sinabing, pasensya na po, miss. Masyado akong maraming nasabi. Kasunod nito, tinakpan ni Yan Ruizu ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at umubo ng matindi. Miss, it's time to take your medicine, nagmamadaling paalala ng sekretarya. Magpatuloy sa pagmamaneho. Hindi pinansin ni Yan Ruizu ang kanyang mga salita at walang ekspresyon na nagutos. Yumandar ang sasakyan patungo sa ospital sa utos ni Yan Ruizu. Sa oras na iyon, gayunpaman, naramdaman ni Qin Yu na siya ay nananaginip habang siya ay nasa isang estado ng kawalan ng malay. Sa panaginip, ang lahat ay napakaitim saan man siya tumingin. Isang lalaki ang makikitang nakatitig kay Qin Yu na may walang kibo na tingin sa dilim. Isa siyang lalaki na may galanteng tangkad at dominanti ang aura. Para siyang Diyos. Ang makita lamang siya ay naging sanhi ng isang malakas na pagnanasa na sambahin siya. Saan ang lugar na ito? At sino ka? Nauutal na sabi ni Qin Yu sa pagkabalisa. Lumingon ang lalaking iyon sa direksyon ni Qin Yu at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa pag-iisip na ang aking anak ay magiging isang walang kakayahan na tao, ang hinaing ng lalaki. Anak. Ano ang sinasabi niya? Nakaramdam si Qin Yu ng pananakit sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hindi pa niya nakita ang kanyang mga magulang, mula pa noong una niyang malay. Natural lang na gusto niyang maranasan ang pag-ibig ng pamilya. Bagamat hindi makilala ni Qin Yu ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Ikaw ba ang tatay ko? Tatay, na-miss kita ng sobra, iniunat ni Qin Yu ang kanyang braso. Sinusubukang hawakan ng kanyang ama, ngunit dumaan ito sa lalaki. Ang isang lalaki ay dapat umunlad sa edad na 30. Ipagkakaluwag ko na sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Mana ito sa iyo, malamig na wika ng lalaki. Kung isa kang walang kwenta. Naniniwala akong ang pamilya yan ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Ngunit hinding-hindi ako pupunta at makikita ka. Kung mayroon kang gulugod, walang makakapigil sa iyo sa mundong ito. At labis kong inaabangan ang ating pagkikita. Pagkatapos ng kanyang monologo, nagsimulang gumuho ang tanawin sa harap ni Qin Yu. Nang makita iyon, sumigaw si Qin Yu na parang baliw, tatay. Huwag kang pumunta, dad. Gayunpaman,
Walang nasabi si Chinyu na makapipigil sa pagkawala ng eksenang nasa harapan niya. Nalungkot, lumuhad si Chinyu at humagulgol sa paghihirap. Kahit panaginip lang iyon, umaasa siyang makikita niya ang kanyang mga magulang tulad ng ginawa ng ibang tao, para magbulong-bulungan tungkol sa kanyang paghihirap sa kanila. Ngunit kahit anong gawin niya, ang tanawing nasa harapan niya ay patuloy na gumuho sa kawalan. Hindi nagtagal. Isang koleksyon ng malalawak na alaala ang bumaha sa kanyang isipan, lahat ng iyon ay hindi pamilyar sa kanya. Kabilang sa mga ito ang natakot na kaalaman sa medisina, mga pamamaraan ng paglilinang, mystical arts, at marami pa. Sa sandaling iyon, dahan-daang damaloy ang isang kulay turkesa na chi, enerhiya, sa kanyang dantian, ang lugar kung saan matatagpuan ang puwersa ng buhay. Nawala ang kanyang malay bago pa siya makapag-react. Pagdating niya, nakahiga na siya sa isang king-size bed. Isang batang babae na may mahabang buhok at balingkinitang mga binti ang makikitang nakaupo sa harap niya. Gising ka na rin sa wakas. Sinuri ni Yan Ruizo si Chinyu na parang nakikita niya ito. Dahil doon, mabilis na bumangon si Chinyu at nauutal sa kaba, sino ka? Hindi gustong ibunyag ni Yan Ruizo ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga, kaya't sumagot siya, ako si Ruizo. Nakita kitang hinimatay sa bangkita, kaya sinagip kita sa isang kapritsyo. Kahit nakakaiba, sinabi ng doktor na walang nangyari sa iyo. Kumikislap ang mga mata ni Yan Ruizo habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya na may pag-usisa. Bahagyang sumimangot si Chinyu at bumulong, so hindi lang pala ito panaginip. Napapikit si Chinyu, nagsimulang magmuni-muni. Gaya ng inaasahan, buo pa rin ang alaala, at tila sumasanib sa kanya. Ito ay kamanghamanghang. Maging ang chi sa loob ng kanyang dantian ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkalat. So, totoo lahat ito. Isang kislap ng pag-asa ang lumiwanag sa puso ni Chinyu na puno ng pagkabigo hanggang sa sandaling iyon. Ang mga nakakatakot na medikal na scroll at ang mga pamamaraan ng paglilinang ay ang mga bagay na maaaring magbago sa kanyang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan. Iniligtas kita, gayunpaman. Hindi mo man lang ipinapahayag ang iyong pasasalamat. Nasaan ang ugali mo? Komento ni Yan Ruizo habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakabawi si Chinyu at tumalon sa kanyang mga paa. Iniyuko ang kanyang ulo kay Yan Ruizo. Awkward niyang binibigkas, Miss Ruizo. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumawa si Yan Ruizo nang makita ang clumsy na ugali ni Chinyu. Sa hindi malamang dahilan, nakita niyang medyo cute ang tandang lalaki sa harapan niya. Sige na, huwag kang ang pawisan. Hinihila ko lang ang paa mo. Ikinaway ni Yan Ruizo ang kanyang kamay. Pagkatapos magsalita, tinakpan ni Yan Ruizo ang kanyang bibig at marahas na umubo. Maya-maya lang, pumasok ang isang lalaking nakascrub ng doktor. Miss, you should take your medication, mungkahi ng doktor habang may bitbit na medical box sa kanyang kamay. Tumango si Yan Ruizo. Isang baso ng maligamgam na tubig ang inilagay sa mesa. Pagkatapos, inilabas ng doktor ang isang mesa na puno ng gamot mula sa kahon. Sa pagtitig kay Yan Ruizo, hindi mabilang na kaalaman mula sa sagradong mga medikal na scroll ang nag-flash sa isip ni Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu na medyo excited sa nangyayari. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumulong siya at nagtanong, Miss Ruizo, masama ba ang pakiramdam mo? Sinulyapan si Chinyu gamit ang gilid ng kanyang mga mata, casual na sumagot si Yan Ruizo, oo. May asma na ako simula pagkabata. Hika. Ang mga paraan ng paggamot para sa hika ay agad na pumasok sa isip ni Chinyu. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chinyu na magsalita dahil wala siyang tiwala sa sarili. Nakaugat sa lugar. Pinanood niya ang paglunok ni Yan Ruizo ng lahat ng gamot sa mesa. Gayunpaman, ang mga sintomas ni Yan Ruizo ay hindi bumuti kahit na pagkatapos uminom ng lahat ng mga table tasks. Nang makita iyon, huminga ng malalim si Chinyu para magkaroon ng lakas ng loob. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nagsalita, Miss Ruizo, pwede mo ba akong hayaang tumulong? Baka magamot ko ang sakit mo. Matapos marinig ang kanyang mga salita, isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa magagandang mata ni Yan Ruizo. Maya-maya, tumawa siya, may asma ako. Ito ay walang lunas. Don't tell me na hindi mo maintindihan ang isang bagay na napakasimple. Agad na nilinaw ni Chinyu,
Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo. Pero, gusto ko pa ring subukan. Baka gumana ito. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Yan Ruizu. Ang doktor na nakatayo sa gilid ay nanunuya, "Hoy tao, hindi ka man doktor. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo ito pinaplanong gamutin?" Sabay-sabay, namula ang mukha ni Chin Yu hanggang sa kanyang tenga. Awkward siyang tumayo. Pagod na akong makakita ng mga katulad mo. You're just lusting after Miss Ruizu, trying to take advantage of her, dagdag ng doktor. Kung tama ang hula ko sa pera, ang iyong paggamot ay nagsasangkot ng paghawak sa balat. Tama ba? Napaawang ang bibig ni Chin Yu. Kinagat niya ang bala. Sumagot siya, "Tama ka. Ha ha ha. Kita mo, miss. This fellow is nothing but a lecherous scum," panunuya ng doktor. Ang ekspresyon ni Yan Ruizu ay naging malungkot. Nakatitig kay Chin Yu, nagbabala siya, "Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagsasamantala sa akin?" Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chin Yu, "Hindi. Hindi ganoon. Hindi ko sinubukang samantalahin ka. Mapapagaling ko talaga ang sakit mo. Seryoso ako. HMPH. You are spouting ridiculous words," panunumbat ng doktor. Ang hika ay maaaring hindi isang malubhang sakit, ngunit ito ay palaging isang talamak na kondisyon. Walang paraan upang ganap itong gamutin. Common sense ito, miss. Iminumungkahi ko na putulin natin ang kanyang kamay at ihagis ito sa labas ng bintana, patuloy ng doktor. Si Yan Ruizu ay nanatiling tahimik at pinalaki si Chin Yu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. "Handa akong bigyan ka ng pagkakataon," sabi ni Yan Ruizu pagkaraan ng ilang sandali. "Ngunit kung hindi ito gagana, magiging pangit ang mga bagay para sa iyo," dagdag ni Yan Ruizu sabay kindat. Sa kabila ng pag-alam na si Yan Ruizu ay hindi isang taong dapat pabayaan. Si Chin Yu ay puno ng kumpiyansa sa oras na iyon. Bukod pa rito, hindi na siya makapaghintay na subukan at makita kung legit ang kaalaman sa natakot na mga medikal na scroll. "Sige," matigas na tumango si Chin Yu. "Miss, gusto mo ba talagang magtiwala sa kanya?" Halata sa lahat na siya ay, "Tumahimik ka." Napag-alitan si Yan Ruizu bago matapos ang mga linya ng doktor. Agad na tumahimik ang doktor. Tumayo siya sa gilid ng walang ibang salita, kahit na nag-aatubili. "May kailangan pa ba akong gawin, Dr. Chin?" tanong ni Yan Ruizu sa mapaglarong tono. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Chin Y at bumulong, "Kailangan kong ilagay ang aking kamay sa iyong dibdib." Pagkatapos magsalita ni Chin Yu, ang kanyang mukha ay namumula hanggang sa kanyang leeg. Ibinaba ang kanyang ulo, kinuha ni Chin Yu ang patas na cleavage ni Yan Ruizu. Ito ay isang kaakit-akit na tanawin upang pagmasdan. Alright guys, dun po nagtatapos yung kwento ng Asawa Kong Mayaman, Kabanata 2. Abangan na lang po yung susunod na kabanata mga lodis. I hope po nag-enjoy po kayo sa kabanata 2 ng Asawa Kong Mayaman. Sana all. Alright guys, ito po si DJ Makib 101.1 Team Basag Band. Ayaw po, mag-iingat po kayo lagi mga lodis and keep in touch lang po sa mga F2F dyan. Hello dyan sa mga bago kong followers po and friends. Thank you so much po sa inyong lahat guys. And sa mga lodis ko na walang sawang magsuporta sa ating lahat. Thank you so much po. More powers mga lodis. Ito po ang yung DJ Maki. Bye-bye.